ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing, ay nasa palipaligid ang dating senador na si Senador Sonny Trillanes. Hindi lang nasa paligid dyan. Oh. Nasa mismong kwarto nung, nung chairman ng mga komite. Tuloy natin ang ating talakayan. Ito pa isang pasabog ngayon, Nelson, Kuya Benny. Okay. At iwan ko lang, Kuya Benny, baka ikaw yung mabigla rin sa bagay na ito. Ang ating gusto malaman, Nelson, totoo ba ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing, ay nasa palipaligid ang dating senador na si Senador Sonny Trillanes? Hindi lang nasa paligid dyan. Oh. Nasa mismong kwarto nung, nung chairman ng mga komite. Andun mismo. Si Senador... Oo. ganun ba? At Akala ko pa naman nasa palipaligid lang, parang andun mismo. sisilip-silip. Nandun mismo, Oh. para bang nanood ka ng basketball dyan, di ba? Oh. Sa isang basketball, di ba may team yan, may 5. Andun sila sa Lalaro. kanilang bench, sa limbawa. Tapos may manager. Oo. Trillanes, siya ang nagsisilbing coach. Nasa loob ng dugout? Nandun sabi, ito, this is you, this is you. Oo. You, this Oo, is you. oo. Oh, this is you, this is you. Oo. This is me, and this is you. Nako. Puro ganun. So habang naghahanda yung mga, kumbaga sa basketball nga, sa isang player, nandun tayo sa loob ng dugout. Siya nagtuturo ng tuturo. Para siyang... Bakit? Anong kinalaman ng dating Senador Sonny, hindi ka ba nabigla, Kuya Benny? Sa Senado? Ano bang, hindi mo nakita yun doon? Oh, well, hindi natin nakita. Kaya nga tumahimik ako eh. Ako'y nagulat din eh. Dahil Hindi man may kakahila dyan. Una, may CCTV, ha? May CCTV sa kamera eh. Pangalawa, Ako naman ako, nagtatanong lang ako, ikaw pala eh. may CCTV sa kamera. Oo. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng makikita. Oo. Ano ang ginagawa nung dating Senador? Ang alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Oo. Makakalaban yung Along Malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Batay dun sa impormasyon na nakarating sa akin. Okay. Ito ay A1, ha? Hindi ewan, ha? Oo, A1 information to. A1. Smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Caloocan? Oo. So hindi sa seryoso talaga? Na? Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Kasi pwede Na? na siya busy ako sa Caloocan eh. Kumakampanya ako dyan eh. At siyempre, yan na rin ang way para, ito ang campaign donation namin sa'yo. Di ba? Ganon. Oo. Hindi, pero ang alam ko, ano ang papel ni... Anong magiging papel niya ba? Halimbawa, General Romeo Acop. Oo. Papayag ba yung Romeo Acop, isang kapitan, na didiktahan siya bilang isang retiradong general nung Sonny Trillanes? Magkakakutsaba nga, Jen. Kasi Diba? kung gumagawa ng play ka mo eh. Ganito, Jen. Oh. Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Yung grupo ni Sonny Trillanes. Sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Mapatibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung kay Trillanes, ha? Kasi pinag-kumpara ko eh. Yung pong ipinail sa ICC at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun. Kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan. Hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, so pwede na nilang i-extract? Ganun ba ang play? Ando na. Pwede mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayon, maging sa Senado, Hindi sila magbibigay. hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo Bakit naman hindi, di ba? sapagkat public documents yan na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. Eto pa, ang katunayan, Jen. Ha?
Eto, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Eto pa, ha? Oh. Eto, lumabas ito kahapon lang. Oh. Ano bang petsa ngayon? Kanina 30. lang, mag-aalauna, ha? Oh. Babasahin ko sa'yo, ha? Alauna, sige. Former Senator Antonio Sani Trillanes Deport on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war Oh. has been sent to the International Criminal Court. Ano sabi niya? The transcript Na ang transcript of the Monday Senate na ang hearing pagdinig noong Lunes sa Senado on ay the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon has been sent to the International Criminal Court. ay naipadala na sa International Criminal Court. Ito pa, dagdag, ha? Oh, That pertinent Quadcom transcripts, Quadcom ito, ha? paano tatagalugin yung pertinent? Yung, permanente. mga importante. Oh, ha? oh. Yung the pertinent Quadcom transcripts Oh. were transmitted early on. Early on. So, Noon pa, maaga pa, and all were duly received. nako po. So, parang napatitibayan nga, Nelson. Ano ha? Yes, nga sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, Nako. walang magko-corroborate ito. O yan, Oho. si Garma, ilagay mo dito. Oh. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Oho. Para pag ipinadala noon, hinanap, asa ng ebidensya? Ito Oh. po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, Oh. nasa Senate. Oho. O, igaganon-ganon nila. So, pagtatagni-tagniin, buo na ang reklamo sa ICC. Oo na. Kaya yung sinasabi ni na Abante at ni Dan Fernandez Oh. na hindi namin yan ipapadala, ano lang yan? Talaga namang hindi na rin papadala. Kasi pwede mo nang i-extract. Dahil Dahil public document. Nakuha Dahil public documents. Nakuha na. Naka-record sa YouTube at saka sa Oo. Facebook yan eh. Yes. So, paano kaagad nakukuha ni Antonio Trillanes ang transcript Oh. sa Quadcom dyan? Nako. Sabi niya, the pertinent Quadcom transcript were transmitted early on, noon pa, maaga pa, Oho. and were duly received. So Kasi kahit- nga, nandun siya lagi. Nako. Oh. So ano ngayon ang mangyayari dito, Nelson? So parang totoo talaga. Ayaw ko pang maniwala na may kamay o may pakikialam yung Sani Trillanes sa pagdinig ng Quadcom. Mukhang hindi ko alam kung sino ang ginamit nino, ha? Maaring siya ginamit nung Quadcom Oo. o si Trillanes ginagamit niya yung Quadcom. Ha? Hindi natin alam. Basta ang malinaw, naggagamitan sila. Ayun. Kung anong Oo. Nako, kaya tuloy hanggang ngayon, Nelson, ako'y umaasa na baka meron pang isang lumabas dyan na mga sworn statement at magpapatibay na talagang sila ay binidiktahan, nadidiktahan, sinasabihan ng mga dapat nilang sabihin dyan sa Quadcom. Ito ang tanong na lang nila Oo, siguro. oo. May ebidensya ka ba na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing kapag nag-hearing yung Quadcom? Ako ngayon natatanong ako kung Meron? wala akong alam eh. Ang sagot, meron po. Meron kang... Meron. Yan, pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Kuya Benny dyan, ha? Hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila. Diba? Aminin niya na muna. Na nandun talaga? Oo, at ipaliwanag niyo kung bakit nandyan. Oho. At kung ano ang partisipasyon. Ano ang diba? papel nung Senate? Baka naman humihingi ng tulong kasi mga kampanya sa Caloocan kasi yung tatay nung kalaban niya ay congressman eh. Di ba? Si Kong Oka Malapitan. Di kaya? Kung ganun sana. Paano kung nilalapitan mo yung mga ihaharap na resorts pa, tinitingnan mo yung supplemental affidavit nila. Di ba? Oho. Bakit mo pinapakialaman? Bakit supplemental? Kasi, meron ng unang affidavit eh. Nung dumating sa kulang yan. Dagdagan nyo. So yung supplemental, yung Kaya dagdag magtataka namin. kayo, bakit may supplemental affidavit? Kasi dinagdagan nila yung mga unang testimonya. Nakikita nga kulang eh. Oo. At doon sa supplemental, doon na nagdadawit ng kung ano-ano at kung ng sino-sino. Nako. Yun ang matindi ngayon, Nelson. Ano ha?
ang tanong dyan, magpapatawag pa ba kaya ang Quadcom ng susunod na pagdinig? Kasi mukhang desidido si Kong Abante at saka si Kong Dan may patawag din ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, kung ako nariyan, gusto nilang ipatawag, kasi nasubo na sila dyan, Benny, di ba? Yung sinabi, ipapatawag namin si Duterte, nasubo na sila dun Pero alam ko, nung nakita nila yung nangyari sa Senado, nang lahat dun ay na-neutralize ng dating Pangulo, baka takot na silang... Na-neutralize. So, gagamit na salitang neutralize. Baka bumabahag ang buntot nila na makaharap na ang dating Pangulo dyan sa Kongreso. Baka sinasabi na lang, hindi, mas maganda, pumunta yan dito, pero sa likod ng isip nila, sana wag nang pumunta yan dito. Kasi nagkaroon ng plataforma not plataforma. Nagkaroon ng platform na ika nga'y tuntungan para mapakinggan yung saloobin ng matanda. Kaya't medyo hindi naging maganda at nagkaroon ng backlash. Yes. Kasi ganito nga ang sabi ko kahapon, Benny. Ito lang, ewan ko, pagka na-imagine nila ito kung papupuntahin pa nila doon ng dating Pangulo. Imagine mo lang, dating Pangulong Digong Duterte at si Congressman Benny Abante. Imagine mo na nakaharap sila. Tinatanong ni Congressman Benny Abante si Digong. Sumasagot si Digong. Maalitan sila. Anong mangyayari after ng siguro mga 30 minutes sila? Dalawang may dad nagtalo. Anong mangyayari? Siguro, tingnan mo kung imagine mo kung anong nangyari kay Benny Abante. Pero bago ang lahat, bigyan muna natin ng credit si Senator Pimentel, no? Talagang ang ganda ng kanyang handling. Talagang Hindi, pero sabi, this is no longer productive. Diba? O recess. Yun ang tama Alam mo, sa halip na mag-away, i-recess mo muna. Agad. No? And Hindi, of pero course, parang hindi rin naman natin matatawaran yung galing ni Congressman Ace Barbers wherein talagang napaka niya rin. Kumbaga, neutral, no? Napaka-neutral niya rin the way he asks questions, the way na i-handle niya yung investigation. So, maaari... Ako naman, ang punto ko kay Barbers, bakit niya pinahintulutan yung Garma na magbasa nung kanyang testamento na yung mga organisasyong wala namang kinalaman doon sa kanilang hearing, pinayagan niyang ipasabi? Diba? Kasi may hawak sila ng sworn statement, Kuya Benny. Well, alam nyo, may natanong din akong taong ganyan Dahil alam naman natin na maraming pangalan na nabanggit na hindi rin naman dapat mabanggit. Yun na nga. Pati nga hearsay pinatulan Diba? So, tinanong natin, alam mo, ang sagot sa atin nung isang PR ng Quadcom, no? Alam mo, natural yan kasi meron minsan na nababanggit na hindi naman natin inaasahan. Gaya nung, yun na nga, yun nabanggit yung... Nangyari yung fishing tuloy. Simbahan na ang binanggit, no? Diba? Yun ang sinasabi na natin. Para bang ang pananaw ng tao rito, abay, wala nang ginagalang. Yung KOJC, ganoon yung ginawa nila. Ngayon, dito naman sa INC, ginawa rin nila. Well, ganoon na ang pananaw ng taong bayan, which is hindi na po healthy. Diba? Hindi na healthy. Ngayon, uulit-ulitin po natin, maaari po sana, bago tayo magsagawa ng investigasyon o bago natin bigyan ng pagkakataong magsalita, yung mga taong nagsasalita, lalo na nakakita nyo, puro mga convicted felon, yan pong nagsasalita. No? Wala na ho yan. Pati ho yung bumaril kay Rizal, baka ituro na niyan kahit kanino. Si Dan Fernandez, pilit na naguhugas ng kamay pero wala, nalublob na kayo. Congressman Dan Fernandez, pasensya na po kayo. Diba? Nung isang araw, nag-inikot niya ang halos lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon. Parang gusto niyang linisin ang kanyang sarili. Pero aywan ko po kung... ano ang nangyari sa kagustuhan niyong linisin ng iyong sarili o kung sa bagay na ito. Ito pa, dagdag dyan, Jen. Kung bakit ka papasabog na naman? Kinakabahan na naman ako dyan. Kung bakit si Trillanes ang ginawa nilang coach. Okay. Natatanda mo yung... Ito, lagi natin binabanggit Yung nangyari kay dating Vice President Jojo Binay. Sino ba kumamada nung panahon na yon? Trillanes nga. Ibig sabihin, meron siyang karanasan. 3 taon nilang binir si Binay meron siyang expertise. Kung ang pag-uusapan, di ba hindi naman kagad EJK yan, hindi na Pogo yan, di ba? Pogo nagsimula yan. Tapos naging BP Inday PANDS, di ba? DepEd, tsaka OBP, di ba?
Sino merong karanasan na bumanat sa isang vice president sitting? Oho. Sitting sino? Ay, yung Trillanes. Hindi ba? Oo. Yan ba ay, sabi, coincident lang ba yan? Oo. Yan ba ay isang guni-guni? Oho. Di ba? So, Oo, nako po. marami silang mapapala kay Trillanes pagdating sa ganon? mga expertise na kailangan nila. Oho. Di ba? Kasi Nako. nasa kanya din yung dokumento ng ICC. Oo. Nako. Anyway, yaman din lamang binabanggit nyo yan, Kuya Benny, Kuya Nelson, may mungkahi ang isang senador. At ito'y gagamitin na rin natin para ho maging laman ng ating Vox Populi. Sabi ni Senador J.B. Ejercito, tapusin na po ang investigasyon sa war on drugs sa ilalim po ng Duterte administration. Ayon po Senador, nagsalita na po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at sapat na ang nakalap na impormasyon para makabuo ng rekomendasyon ang Senate Blue Ribbon Subcommittee at makapag-focus na ang mga mababata sa pagtugon sa mga usaping makakatulong sa mga kapwa Pilipino. Para po kay Senador JB, dapat ipaubaya na po sa Department of Justice kung ano ang susunod na hakbang kaugnay sa naging revelasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Sa part po yan ng Senado, Nelson, ha? Aywan ko lang, samantalang sa part naman po ng Kamara, may nagsasabi na rin, 10 na po ata ang naging pagdinig dyan. Ano pa bang batas ang gusto ninyong gawin? Meron pa ba? Dapat pa ba kayong ipagpatuloy pa ba ang investigasyon itong Quadcom na ito? Pero tapusin pa natin to, itong sinasabi ni Senator J.B. Ejercito. Ang sabi niya? Nahayaan na natin ang concerned agencies Yan. to do their work with all the facts that has been discovered. Ako nakalulungkot na ang aga ng political bickering, aga ng bangayan. I don't want to dip my hands into it. Trabaho tayo ng ang daming problema. All political bickerings are not helping. Ang aga, wala pa tayo sa half ng term. Nagsimula na ang political bickerings. Nanghihinayang ako. There's still a lot of challenges that needs to be addressed. Diba? Well, ano to? Yun ang, Totoo to. yun ang quote ni Senador J.B. Ejercito. Ay, nako. Kung talaga nakikita ng kasalukuyang administrasyon, yung talagang pangangailangan ng taong bayan, the people of the Philippines don't deserve this. Aha. Yun.